Franco Mabanta, isang DDS mga kababayan na page sa social media, nahuli po sa entrapment. Sinangungutong ang kinukutungang mga kababayan si dating Speaker Martin Romualdez. Sino ngayon ang maleta boy? DDS na author ng PGMN na si Franco Mabanta nahuli sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation kahapon dahil sa reklamong extortion. Ang ini-extort niya si Martin Romualdez, 350 million. In-expose ni ES Recto. Ayaw tantanan si Recto. Nag-privilege speech, mga kababayan, silibis sa Congress. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong investigahan ang DPWH sa Batangas. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas. So ngayon, breaking mga kababayan, itong balita na yung founder ng Pina Gallery Media Network or PGMN na si Franco Mabanta, isang DDS mga kababayan na page sa social media, nahuli po sa entrapment. Sinangungutong ang kinukutungang mga kababayan si dating Speaker Martin Romualdez. May paunang bayad daw na 70 million ginamit para sa entrapment. Ang inihingi kay Martin Romualdez para daw hindi labas yung mga hawak nilang mga dokumento, 350 million. Yung 70 million mga kababayan nakalagay sa maleta. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga nag-aakusa ng mali-maleta, yon kasi yung gawain nila. Kita na ninyo. So yun ang topic natin. Tapos topic din natin ngayon, napanood ninyo yung sesyon ng Congress kahapon. Matindi. Si Leandro Liviste, binanatan si Executive Secretary Recto. Ngayon, in-expose ni Recto na may bribe try daw sa kanila nung eleksyon. 1 billion itong si Liviste para lang daw si Vilma Santos wag nang tumakbo. So binibili ni multi-billionaire kasi ito, si Solar Boy. Alam na ninyo kung paano nagka-billion-billion. Dumikit sa mga Duterte, binigyan ng franchise sa solar na hindi man tinupad. Ito, unahin ko muna ito mga kababayan. Breaking news kasi ito. Yan nagmalita boy. Kaya sabi dito ni, nagpost si Amante Rose Quintinita. Sino ngayon ang maleta boy? DDS na author ng PGMN na si Franco Mabanta nahuli sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation kahapon dahil sa reklamong extortion. Ang ini-extort niya si Martin Romualdez, 350 million. Ito yung page niya, mga kababayan. Sumisikat na sana to. Marami ng 663 followers. Ayan yung page niya. May nag-share dito sa atin. At dito mga kababayan, ini-interview, karamihan sa mga ini-interview, mga DDS na mga politiko, PGMN, Peanut Gallery Media Network, ang sabi pa dyan, the only Philippine media channel in pursuit of free speech, absolutism, conservative, liberal, DDS, loyalist, or pink. We gather the best and most viral voices, encouraging them to say whatever they want, however they want, with a promise to never censor. Yun pala mga kababayan, in-establish para mangutong at trinay ng kutungan si Martin Romualdez. Lakas ng loob. Ibigay ko muna sa inyo yung kwento. Sabi dito, nahuli ang founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta sa isang entrapment operation ng National Bureau of Investigation kahapon mga kababayan. Dahil sa reklamong extortion, ayon sa ulat, ang operasyon ay bunsod ng umano'y pangingikil o extortion na nagkakahalaga ng 350 million. Sa mismong entrapment operation na recover ng mga otoridad ang 70 million na paunang bayad. Ang perang ito ay nakalagay sa 2 maleta kasama sa pag-aresto
Bukod kay Mabanta, may isa pang individual na kasamang inaresto sa nasabing operasyon. Nakalagay sa maleta. So itong mga DDS na to, mga kababayan, mahilig sila mag-akusa na nag-deliver ng malita. Yun pala yung gawain nila. The arrest of Franco Mabanta for alleged extortion is quite suspicious and surprising. Para nang yung mga mga taga DPWH, mga engineers ng DPWH. Ayan siya. Para makilala ninyo, pasikatin natin. Ayan siya. Report ng Daily Tribune siya. Okay to ask, how do you feel now? We'll be okay. Are you angry or something? Or I'll wait for my life. Entrapment. Nasilo siya. Yan o. Sabi sa report ng Daily Tribune, PGMN founder arrested over alleged 350 million bribery. Franco Mabanta, founder of Peanut Gallery Media Network, was arrested by NBI agents in entrapment operations, official said. He allegedly demanded 350 million. With the 75 million reportedly paid upfront. Yun na nga po, mga kababayan, yung nakita ninyong pera. Ngayon, ang hininga ng 350 million, si Martin Romualdez. Ito yung report ng DCRH. Para yung mga trusted news organization. Ang source natin, Philippine Tribune, DCRH. Nangikil kay Romualdez, just in, kinumpirma ng NBI, National Bureau of Investigation, na inaresto ang founder at CEO ng isang online media network matapos umanong mangikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi sa DCRH News ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, sasalang na ang suspect sa inquest proceeding ngayong araw. Kahapon siya, mga kababayan, na silo. Nagpatawag si Matibag ng press conference mamayang alas 11 ng umaga. Mamaya, magpapapress con siya. Batay sa ulat, humihingi ang suspect ng 350 million kay Romualdez kapalit ng hindi paglabas ng umano'y videos na nag-ugnay sa kanya sa flood control scandal. Akala nila, mga kababayan, masisindak nila si Martin Romualdez sa mga ganyan. So, malamang si Martin mismo ang na-tip. Kasi sa kanya humingi, sa kanya gustong mag-extort kapalit ng mga videos. Hindi ilalabas yung mga videos na nagsasabing sangkot si Martin. So ang ibig sabihin sa flood control scandal, ibig sabihin confident si Martin na hindi siya sangkot. Kasi kung di confident si Martin, di sana kinol niya yung pangungutong, hindi lang ma-expose yung kanyang involvement sa flood control. So madaling sabi, si Martin Romualdez has that courage to fight back. Kaya pumunta siya, sinip niya sa National Bureau of Investigation. Ito ngayon, bigay siya ng 75 million bilang pain sa entrapment. Remati po, yung extortionist, consultant. He used to work for BBM as a social media strategist and consultant. Not sure what happened to that gig. But after BBM's 2022 win, he simply disappeared. A rumor emerged that he started PGMN as a post-neutral social media outlet. But when you read some of their posts, they launder Duterte-leaning narratives under the guise of neutrality. The place here seems to have been an attempt to leverage old connections from the BBM days to fund a new agenda nitong PGMN, while potentially using extortion to bridge the financial gap. Now that Mabanta is arrested, expect the PGMN ecosystem and allied bloggers to frame this as political persecution. Expect them to spin this criminal extortion charge into a freedom of speech or political vendetta narrative, which is a classic defensive PR play. Or maybe he is part of a movie being played out
to unsuspecting audience to serve a bigger purpose. Well, see, sabi po ni Thea Tan, isang social media vlogger na sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama yung analysis niya. Vlogger linked to President Marcos fake medical test post a bail. Kasi inisyoan na rin siya ng warrant of arrest. Vlogger Jeffrey Luces Celis, Eric Celis, surrendered to Pasig RTC. Branch 119 kahapon imposted bail of 36,000 for his temporary freedom in connection with a lawful publication case filed against him. In-expose ni E.S. Recto. Ayaw tantanan si Recto. Nag-privilege speech, mga kababayan, si Libis sa Congress. Idinamay lahat ng mga congressmen na lahat daw na congressmen namimili ng boto by the billion. Sinupalpal na mga congressmen. Ba't niya napunta doon? Pati si Laila de Lima. Dapat niya tanggalin yan. Yung mga utterances na sinabi, baseless, unfair niya. Wala niya kaming ginawang ganyan. Ba't dinadamay nila? Dinadamay mo niya yung iba. Sa galit niya po kay Recto, kasi si Dilma Santos daw, sabi ni E.S. Recto, bribe 1 billion para umatras sa pagkagobernador. Hindi pumayag si Kaya galit na galit. Ito ngayon ang isusunod natin na pag-uusapan, mga kababayan. Tapos inamin Libiste na baliw siya. Inamin niya na baliw siya. Kitang-kita po. At ito pala siya, tuluyan ang in-expose ni Recto. Umiiyak daw si Loren Ligarda sa kanya. Kasi hindi na siguro mag-gobyerno nitong kanyang anak. Umakyat sa ulo yung power, mga kababayan. Nadikit sa mga Duterte. Parehas ni Sara ang pag-ugali. Awa-awa. Ayan ito. Ipakita ko sa inyo, mga kababayan. Ayaw ko sana napatulan ang mga kasinungalingan ng isang kulang sa pansin, kulang sa pag-iisip, at kulang sa pagmamahal, sabi ni Recto. But you can only fight a natural-born liar with truth. Pilit na pilit niyang nilalagyan ng malisya ang koneksyon namin ni Congressman Edwin Garjula. Wala akong ghost projects, wala akong flood control projects, at lahat ng mga proyekto ko sa Batangas bilang mambabatas ay may resibo at dama ng tao, sabi po ni Executive Secretary Ralph Recto. Sagot ni Libiste, kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Hindi ako matitinag. Kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Garjula kay Recto at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjula mula sa loob ng Malacanang. Si Garjula, yung isang party list congressman na taga Batangas, mga kababayan na may mga issue sa flood control iskandal. So pinapalabas ni Libiste close si Garjula kay Recto at pinapaboran. At nag-insinuate siya na sangkot din si Recto sa mga flood control iskandal. Yun, mga kababayan, ang gustong palabasin. Ang gustong palabasin, mga kababayan, ni Libiste. Pakinggan ninyo yung mga sinasabi niya dito sa kanyang privilege speech, mga kababayan, na kahapon sinupalpal ng mga kapwa niya congressmen. Post sa kanyang page yung parte ng kanyang privilege speech. Panoorin natin, mga kababayan. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Garjola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binubunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko,
Ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mambabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Garjola kay Recto, lalo na ngayong executive secretary na siya at surit ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni Garjola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos ni Recto at Garjola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa. Pero hindi po ko bubuksan ang mga kinatawan ng Lipa sa aking pahayag na ito. Pero sabihin na lang natin na So may 1 billion sinishield pesos siya na ibang ang ginastos tao. ni Recto at Kalyado Garjola niya sa siguro. 2025 elections. Noong April 16, 2025 naman, inimbita ako ni Congressman Garjola na mag-dinner sa kanyang bahay sa Punta Fuego na Subo sa aking distrito kasama si Secretary Recto na makikita sa mga picture na ibinahagi ko sa Facebook para hingin aking tulong para kay Vilma at Lucky. Pagkatapos, umikot ako kasama si Cong Garjola at mga tauhan ng mga Recto sa iba't ibang bayan ng aking distrito upang i-endorse ko ang Be Lucky sa mga leaders ko. Pagkatapos ng mga meeting, nakatanggap ako ng reports na may ibinigay umano na cash para ikampanya si Vilma at Lucky na galing raw kay Congressman Garjola. Daw. Si Congressman Garjola ang gumagastos para sa Hindi siya kampanya sigurado. ni Daw. Lucky. Batay sa aking mga nakita sa aking distrito at sa mga pagpupulong at materials kung saan ang nakalagay ay Vilma Santos Recto, Lucky Manzano at CWS party list. Ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo na si Garjola ang gumagastos para sa mga Recto. Kahit pagkatapos ng eleksyon, ibinahagi ko din sa Facebook ang picture ng meeting ni Go Vilma at Secretary Ralph sa mga mayors ng Batangas sa Tagaytay Highlands noong August 15 na ayon sa mga dumalo ay hosted by Congressman Garjola. Kung mali ang aking impormasyon, narito naman ang ibang mga kinatawan ng Batangas at pwede nilang sagutin ngayong araw na ito ang aking mga pahayag o pwedeng magpatawag ang Kongreso ng pagdinig. At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga Recto sa nakaraang kampanya, ang susunod na tanong ay, bakit si Garjola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga Recto? Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Garjola? Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa pilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete at si Cong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Sa ibang pagkakataon, pinagmamalaki din sa akin mismo ni Secretary Recto na bago niya pinapondohan sa DPWH ang mga bypass roads sa Lipa, kinokondisyon pa niya sa mga may-ari ng lupang dadaanan na magbigay sa kanya ng parte ng lupa sa mababang presyo. At iba't ibang mga tao ay nagkwento din sa akin na gawain ni Recto ito. Kung lehitimo man ito,
mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Kong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging contractor ni Garjola sa Batangas. At sa halip na tumigil ang mga ito matapos pumutok ang flood control investigations, mayroon bagong regional director, ang DPWH 4A na si Carolina Pastrana na dating Batangas 3rd District Engineer, ang distrito ni Congressman Garjola sa Mataas na Kahoy, Batangas, na sinabi ay pinili ni Recto dahil siya ngayon ay Executive Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang. Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Garjola at ang epekto nito para sa buong bansa. Tatalakayin ko pa sa ibang pagkakataon ang mga anomalya sa DPWH sa Batangas. Nalulungkot ako para kay Secretary Recto at Governor Vilma Santos dahil matagal na silang nasa politika na may mga pangalang inaalagaan. At ngayon pa lalabas ang mga isyong ito. Pero mas nalulungkot ako para sa Batangas at sa ating bayan dahil sa mga ginagawa ng mga pinakamataas na opisyal gamit ang pera ng bayan. Lalo kung hindi man lang tutugunan ang mga aligasyong ito at kung hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at mga buwis sa langis o ibinibigay ang ayuda para sa lahat na nabanggit ko na sa mga nakaraang pagkakataon. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat tahimik si Secretary Recto at Governor Vilma tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Kong Garjola na tinawagan ng ICI na binuo ng gobyernong ito bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor ng DPWH sa Kongreso. Mabuti kung ipaliwanag nila kung totoo bang malaki ang ginastos ni Garjola para sa kanilang kampanya at ano ang kapalit at kung si Garjola ay kaibigan lang ba o funder din. At kung hindi sasagutin ni Secretary Recto ang mga aligasyong ito, hinahamon ko si Yusek Claire Castro sa susunod niyang press briefing na sagutin kung tama ba na may ganitong aligasyon kay Executive Secretary Recto, bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments at kung ayaw din ba nilang buksan ang mga detalye ng dalawang kasong plunder ni E.S. Recto sa Ombudsman. Mabuti ding magpaliwanag si Yusek Castro kung bakit ba talaga natanggal sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersamin nang walang paliwanag at itinalit isang respetadong dating Chief Justice ng Supreme Court sa isang taong ngayong may dalawang kasong plunder sa Ombudsman. Panghuli, hindi lingid sa atin na binomba ang kotse ni dating Batangas Governor Armand Sanchez. Mapanganib ang politika sa Batangas kapag malaking tao ang inyong binabangga. Kaya kung ito man ang aking huling pagkakataon, nais kong dagdagan, hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo ni Recto at Garjola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Garjola, na ang isang humaharap para sa kanila ay si San Juan Vice Mayor Anthony Marasigan, kahit na iba ang mga tao sa GIS ng kumpanya. Habang nasa kabinete ng Republika ng Pilipinas si Secretary Recto, mayroon bookies o second table ang Refresh sa kanyang sariling lalawigan. Kaya nananawagan din ako sa Kongreso na imbestigahan ang operations ng Refresh Gaming Corporation sa Batangas. Ang mga politiko sa Batangas ay maaaring tumestigo na dahil si Governor Vilma Santos ay nasa Kapitolyo, si Executive Secretary Ralph Recto sa Malacanang, at suportado sila ni Congressman Garjola, kompleto ang makinarya para gawing negosyo. Ngayon, in-interpellate po ni Quezon Congressman Danilo Suarez. Pakinggan natin. Kaya ako po binubuksan ito ngayon kasi wala akong itinatago. Naka-post sa Facebook yung mga ipinamimigay ko kasi yan ay hindi kapalit ng boto. At ayaw ko na magkukunwari tayo dito bago ko pa papangalanan ng ibang mga nakatayo sa Kongreso ngayon na balita ko ay may mataas na presyo ng bilihan sa kanilang mga eleksyon na itanggi natin dito na talamak ang vote buying at mataas na spending sa mga kampanya sa Pilipinas.
Ang pinupunto ko lang po ngayon ay sa mga nakalap pong informasyon, si Garjola ang gumastos para sa mga rekto sa Batangas. Please wrap up, honorable members. Yeah, I'm Final just, response. yeah, Mr. Speaker, thank you very much for the time. Medyo nalito lang ako. Parang ang dami na natin pinuntahan na topic, ang food buying, to Kung ano-ano na lang, business dinadaldal ni associates, May to oras also naman tayo. partnerships, and to, Mr. Speaker, can we have like 2 hours for this interpellation? My point is, Mr. Speaker, is there was a proper venue, there was a proper opportunity to take the legal recourse to address whatever concern and allegation the good congressman. We had all of this. And I hope that we avoid grandstanding and taking opportunity at the podium and lights of Congress to set aside our political interests grandstanding. and use the proper forum so that in such a way we can live by the rule of law and abide by the rules of Congress. Thank you very much, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, would like to recognize Congressman Terry Don of Bicol Sarok. Before we point of order, I finish believe this, I'm still since the time is interpolating. expired, the Honorable Lidon is given a few minutes. Please proceed. Mr. Speaker, point of order. I just have a point of order, Mr. Speaker. What is the point There of were order? specific allegations. Honorable Lidon. There were specific allegations relating to other regions outside of Calabarzon that are spending so much more during the elections. I think it is not based on truth. It is not based on fact. It should be stricken off the record. I move to strike that particular section out of the record, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I believe I was interpolating and the Honorable J.J. Suarez was allowed to interject. May I proceed with my line of questioning? Lipat lang po ako dun sa... Mr. Speaker, you have to decide on a point of order. Majority Leader, there was a point of order raised by the Honorable Lidon. Just for clarification, the point of order is to delete from the records. Yes, to strike off from the record the allegation that other regions outside of Calabarzon are actually spending more than areas within Calabarzon. I think that is not based on fact. That is not based on truth. It should be stricken out of the record. That is the first point of order. Majority Mr. Leader. Speaker. Please respond to the point of order. Move to strike out, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I move to strike out the comments made earlier. Is there any by objection to the Honorable motion? Chair here stands said motion is carried. Second point of order, Mr. Speaker. The speech by the good congressman from Batangas doesn't appear to be a speech relating to personal and collective privilege. It has branched out to matters that are outside of it. So I think even this particular speech in its entirety should be stricken off the record, Mr. Speaker. Majority Leader, there's a point of order. Mr. Speaker, I move to strike out the... Mr. Speaker, I object. There was a motion, duly objected. Duly objected. Pinapatanggal ni Terry Ridon lahat Put the ng motion into a speech. vote to strike out entirely the privileged speech of the Personal and collective. personal and collective privilege of the Honorable Libiste. All those in favor, please say aye. All those against, please say nay. Nay. The ayes have it. Said motion is now approved. Sorry. Tinatanggal na. Ang nagkontra lang siya lang, mga kababayan yata o isa pa, o parang siya lang, nag-iisa lang siya, mga kababayan. Kasi yung mga allegations niya, baseless, puro aka-aka. Sabi ni J.J. Suarez, kung may problema niya kayo sa vote buying doon, di sana, dinala mo na sa Commission on Election, nag-file ka. Tama. Huwag mo niyang dalhin dito. At saka, after almost 2025, mag-1 year na, ngayon ka lang magre-reklamo. So I question the timing.
Kasi hindi sila magkasundo. Mga kababayan, lumala nung pumunta yung ating Pangulong Bongbong Marcos para mag-distribute ng ayuda. 200,000 sa bawat barangay. Ngayon, ang sabi, galit na galit itong si Leviste kasi yung mga nasasakupan niya, hindi daw binigyan. Hindi naman ang kapitan, yung ABC president sa province, hindi kasi nag-submit ng mga dokumento. At saka ang sabi, pinigil mismo ni Leviste. Pinigil yung kanyang nasasakupan na distrito na pumunta doon para tumanggap ng ayuda. Pinulitika kasi galit siya sa mga rekto at galit siya sa Marcos administration. Kasi nga po, ang lining niya, DDS siya, binigo lahat mga kababayan yung gusto niyang mangyari ni Recto. Kaya walang tigil sa paninira, pinatulan na ngayon ni Recto. Pero mamaya, ibigay ko sa inyo yung sagot muna ng kanyang anak na congressman. Meantime, ito si inupalpal ni Laila de Lima, itong si Leviste. Pakinggan natin mga kababayan si Laila de Lima. Suspension. This representation approached Representative Leviste, and I was asking him about his claim, the general claim, that everybody in this hall has engaged in vote buying. So I was telling him, can you please withdraw that particular portion because we find it offensive. For the record, Lahat niya this inakyos. representation does not engage in any vote buying in any elections, including the Naiblood last si Laila. elections of 2025. And I remember Representative Leviste saying that he is willing to withdraw that particular portion. So may we ask Representative Leviste, in fact, that is the case, that he has withdrawn, that he is withdrawing that portion because it has no basis, it has no evidence, it's purely speculative, it's offensive, it's unfair to everybody here. Umusok in this si hall. Laila de Lima po. Can we have the answer, please? Because that I is a request the parliamentary majority inquiry. leader to respond. Mr. Speaker, Hindi naturuan ng while we nanay appreciate ito, the talagang sentiments of rebelde the sa nanay. Honorable Laila de Lima, I believe part of what she Pati yung was, nanay daw, espousing sinasagot-sagot, with regards to the dinisrespect contents of ni the speech Leviste. was already part of the motion that we Si Loren? was already part of the motion in which parts of Hindi the speech makatulad kay, was stricken off, in which there was no Kay basis Sandro for Marcos na evidence. I understand, Mr. Speaker, and napaka-disente, Mr. Majority masunurin Leader, sa but we magulang. want it from the mouth himself of Representative Leviste about that withdrawal. Majority leader. Mr. It's not Speaker, just striking out, it's in fact withdrawal on his part. that being the case, Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Leviste. Thank you, The Mr. Honorable Speaker. Leviste is now recognized. First, I would like to clarify that I meant that there are some, but not all. And there are many Kita mo na. members of Congress who do not violate Sweeping election yung laws. akusasyon niya. So please do not consider that I said that all. And I definitely Kita mo withdraw na. that there are... Mr. Speaker, the request of this representation is that is with respect to the Nagmamagaling kasi po. withdrawal. No need for any explanation. Is he withdrawing? Yes, but That I think also portion of the for speech. the benefit of the Majority people who are Leader. listening, Mr. Speaker, I Majority Leader. believe that Order. party lists Doesn't need Majority Leader explanation. not by votes for the most part. And Mr. that, Speaker. there are many districts in this country where you also don't buy votes. Representative Leviste hindi pinansin sa kanyang objection sa motion na burahin ang kanyang talumpati sa Kongreso. Ikuan ko po sa inyo. Ito yung statement ni Rin. Nagkainitin ako. Mr. Speaker, I would like to recognize the Honorable Janet Garin from the First District of Iloilo. The Honorable Deputy Speaker Janet Garin is now recognized. Thank you very much, Mr. Speaker. Kanina po ay narinig natin ang motion ni Honorable Terry Ridon moving that the speech of the Honorable Leviste be stricken out of the records because it's not a matter of personal and collective privilege. May I appeal to the Honorable Terry Ridon that this motion be instead amended to a motion to delete the statements made by the Honorable Leviste attributing to Wag na yung entirety. statements not being backed up by evidence. Specifically, the statements Yung mga claims lang po na walang base, mga basta lang akusasyon, baseless. So,
Ang motion kasi ni Terry Ridon, lahat ng the entirety ng speech niya tanggalin kasi wala man na niyang kakwenta-kwenta, madaling sabi. Inamen, naawa din naman nitong si Iloilo Representative Garin, wag na niya yung entirety, kundi yung portion lang. May amendment siya. Pledging that the campaign of Governor Recto Mr. Speaker. and other members of the party were financed by another party list, and all other allegations that cannot be backed up by documents and evidence. Mr. Speaker. Is there any objection? Mr. Speaker, may I give a response before a vote is made Is on there that? any objection? I There was object. a motion. I Is there object. any objection? I object. Arrogante The chair masyado. hears I none. object. I object. I object, I object. Let's Because put it Congressman into a vote. Garjola gave money to All leaders those like in this favor for of Vilma and the motion of the Honorable Garin, please say aye. Unang-una, anong backup niya? Dapat may dala siyang ebidensya, document na nagsasabi na ang nag-finance talaga. Anong hawak ng document? Ang nag-finance talaga kay Vilma Santos at kay Recto sa kampanya, mga kababayan, si Garjola, dapat may hawak siya. Ang problema, puro lang kwento. Hindi mapupwede ang ganyan na puro lang kwento. Kaya gusto nilang ipatanggal kasi walang backup, puro lang duda siya. I rise on a point of personal and collective privilege. The Executive Speaker, Secretary motion makes to mention of suspend. multiple times today, and I would like to respond. Sinuspend para kumalma, mga kababayan. Hindi na kasi hindi na masawa, gusto nang magwala nitong si Janet Garin kasi ayaw paawat ni Libiste. Speaker, would like to recognize the representative of Lipa, Congressman Ryan Recto. Ito pala si Ryan Recto, Please proceed. yung Good anak afternoon, ni everyone. No questions to be asked on my end. Mr. Speaker, I would just Rob like to make Recto. a manifestation to set the record straight regarding the issues raised by my fellow representative from Batangas on the alleged issues that were narrated. First, while this representation recognizes the importance of legislative oversight, I believe that it is equally important that information shared in this plenary is accurately based on facts, not assumptions, not insinuations, and certainly not on incomplete information. Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahat na mga haka-haka o paratang na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Gadiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Gadiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batangueño. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas, but let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth. Let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as congressman and senator for decades, representing not only Batangas, but also the broader interests of the Filipino. And same goes for Governor Vilma Santos Recto. Mr. Speaker, and to all my colleagues here and to the general public, let us just focus on the facts and let us uphold the process. And most of all, let us keep our focus on our constituents and serve them with integrity. And on the subject of that, pagdebatehan po natin yan dito sa Kongreso. It is not the job of the executive, but our job as legislators, and we're always open for that. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, may I respond? Majority Leader. Mr. Speaker, may I respond? Mr. Speaker, I'd like to recognize the Congressman for the 1st District of Batangas, Thank you. Congressman Leandro Please Leviste. respond. Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Recto na gusto niyang talakayin ito ng
mas mahaba siguro sa Kongreso. Kaya sana magkasundo-sundo na lang tayo na magkaroon ng pagdinig sa Kongreso. Ipatawag natin ang iba nating mga kapwa Batanggenyo at sila ang pwedeng tumistigo tungkol sa mga kaugnayan ni na Secretary Recto at Congressman Garjola para hindi he said, she said at maglabas na ng mga resibo. Pangalawa, dagdagan ko din na hindi ko binanggit sa aking privilege speech kanina ang eleksyon sa Lipa, alang-alang sa aking kasamahan. Pero para may konteksto tayo sa talakayan nito, sinabi sa akin ng ibang mga politiko sa Lipa na ang di umano'y ginastos ni Congressman Garjola at ng mga rekto sa Lipa sa 2025 elections ay umabot pa ng 1 billion pesos kasama na ang napakataas na presyo para sa bilihan ng mga boto. Hindi ko po alam ang totoong nangyari. Di mo pala alam? Pinaparating ko lang ang sinabi sa akin at medyo mataas Pero figure na natanggap ko. Baka naman 300, 400, 500 million pesos lang ang ginastos sa eleksyon ng Lipa. di man niya Pero alam, gusto di ko man sa lang sigurado. tanungin, Kwento lang. ano man ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga kandidato ng Be Lucky sa lungsod ng Lipa sa 2025 elections, kung 500 million man yan, o 200 million, o 100 million, ano ang kapalit ng ginastos ni Congressman Garjola para sa mga kandidato ng Be Lucky sa lungsod ng Lipa? Don't take it from me, magpatawag tayo ng pagdinig at lahat ng mga Batanggenyo ay pwedeng sumagot sa mga testigong ito. Ito yung fishing expedition na sinasabi ng mga DDS. Malinaw na fishing expedition. Mr. Speaker. Ah. Mr. Speaker, we'd like to recognize Deputy Speaker Janet Garin from Iloilo. Yeah, thank you very much. You're now recognized, Honorable Garin. Di umano. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you very much, Majority Leader. And of course, magandang hapon sa ating colleague, the Honorable Leandro Viste. Nakakagulat, no, Mr. Speaker, dahil nakita ko yung magandang relasyon ng mga taga Batangas. And I also believe na kaakibat ng progreso ng isang probinsya ay ang pagsasama-sama ng kanilang mga lideres. Though, of course, I will not contest the decision that the manifestation will be responded to. Balikan lang po natin na nagulat kasi ako dun sa mga sinasabing gastusin na umabot ng bilyon-bilyon. Did I hear the Honorable Leandro de Pero right? in fairness po sa mga rekto, sa buong bansa naman bilyon-bilyon ang ginagastos ng mga tao para manalo sa mga eleksyon. At baka ang ibang mga kongresista ay pwedeng magbigay din ng kanilang kanalasan kung magkano ang bilihan ng mga boto Dinamay sa pa kanilang yung ibang mga congressman. probinsya. Ang itinutukoy kong punto dito ay hindi na may bilihan umano ng mga boto sa eleksyon. Pero na si Congressman Garjola ay umano ang gumastos para sa Umano? mga rekto sa Batangas. At least for Di a man large siya part of their sigurado, campaign, umano? which I witnessed myself in my district. Yeah, that's why I Ang asked tanong, Mr. Speaker. Kung totoo kasi- man, kahit 1 milyong piso, ano ang kapalit ng ginastos ni Garjola para sa mga rekto? Yeah, At kaya ako, kung may kaya- katotohanan man ba, ang sinasabi ko na sa April 15, Kung sa may dinner katotohanan. na pinicture, Dapat na nasa may Facebook, dokumento ka, magsalita ka kwento nila sa dyan, akin ito yung ang document, kanilang sistema para sa road openings, ito yung bilihan ng witness lupa, ko. pagpondo gamit ng impluensya sa gobyerno, at pag-raise ng pondo sa eleksyon. Tama siya, no? Kaya Grandstanding, ako nagtanong, sabi ni Mr. Speaker, Suarez. Distinguished colleague. Kasi, ganun ba talaga ang gastusan Batangas? Matanong ko po yung ating kasamahan, magkano po ang ginastos niya sa eleksyon? Actually, mas mababa ang gastusan actually sa Batangas Oh, nag-iwas siya. ibang mga probinsya. At Hindi man niya sinagot kung bubuksan magkano natin yung gastos kung niya. saan ang pinakamataas, balita ko, nasa ibang mga rehiyon ng ating bansa. Hindi Oh, siya nagtubang riyon. Calabarzon, di ba? Tinatanong Okay, yung sayo, magkano sa distrito mo, yung bili mo sa buto? Pero, Kita mo? Maybe the Pero honorable... ang punto ko ay hindi para buksan ang ginagastos ng mga Kita politiko mo? sa mga eleksyon. Ang punto ko, Dinamay pa si Suarez? bakit ang isang kontraktor ay gagastos para sa mga politiko? Kung election spending ang bubuksan natin, hindi tayo matatapos ngayong araw. Ang punto Bakit ko, binanggit bakit mo? ang kontraktor, ang lantaran, nag-host ng mga political events
para sa mga politiko sa Batangas? Mr. Speaker, would the Honorable J.J. Suarez respond? But I would continue my line of questioning after his response. Sorry. Before we continue, let's put a little order here. Huwag natin gawing free for all to, please. Punto ko, Honorable may- members anong of this ginagastos sa House. Quezon o sa Excuse me, Batangas? I'm addressing Mas the floor, mababa sir. naman. Kasi- Order. I'm addressing the floor. Let's put a little order and let's put a little respect with our colleagues. Honorable JJ, please respond. You were called out. Yeah, thank you very much, Mr. Speaker. I found it a little bit offensive that all of a sudden a dear colleague of mine would call out my name during his collective and personal privilege. But nevertheless, Gusto niyang isupport siya ni Suarez. so far as my name was called and he asked me, let Yung me just akusasyon respond niya. to the few queries of clarificatory in nature. Am I allowed, Mr. Speaker? Please proceed. Kanina po na pinakikinggan ko ang pananalita ng ating kinatawan mula sa Batangas. Binanggit niya na may mga halagang ginamit sa kampanya. Totoo po ba ito? Opo, na ang mga leader Meron sa po ba distrito- tayong Yes. ebidensya na magpapatunay? Meron Correct. po bang dokumento? Meron po ba tayong hawak na anumang sinumpang salaysay na magsasabi na Correct. ganito nga po talaga ang nangyari? Unang-una po, Or tayo po ba ay bumabase lamang sa mga haka-haka at kwento at text at mga Facebook okay, messages? ilang sagot po. Mahilig Unang-una, sa Facebook. Sa campaign sorties, nakikita natin na may gastos. At ang punto ko ay tila si Cong Garjola ay tila. may ginastos para sa campaign sorties ng Vilma. Hindi man siya Lucky sigurado, sa Batangas. tila. Pangalawa, ang leaders ko sa Batangas, ayon sa aking isinalaysay, ay nakatanggap ng pera galing kay Congressman Garjola. At Ma-execute ito mo po ay muna para ng ikampanya affidavit. Ang Vilma at Lucky, pero Libiste. galing kay Congressman Garjola. At pangatlo, magpatawag na lang tayo ng pagdinig sa Kongreso para ang mga ibang mga politiko sa Batangas at hindi ako ang pwedeng tumistigo tungkol dito. Mr. Speaker, tayo po ay nahalal bago 2025. Taon po ngayon ay 2026. Kung talaga pong may mga ganong nangyari na maanomalya o questions o irregularities during the campaign, were the proper cases filed Correct. in COMELEC? Were ethics complaint filed in Correct. Congress? Ganun. Why Dapat are we specific now action. standing here insinuating all sorts of legal acts that happened in 2025 when so much time has passed? Unang-una Now I po, question, Mr. Speaker, the timing of all of this. Correct. Now I even find it a little bit offensive na pati ako babanggitin. But I'll tell you one thing, Congressman Leviste. Maayos kami sa Quezon, wala kaming problema doon. Kami mas mababa ang gastusin sa nagkakaisa. Quezon. Walang kalaban ka naman sa nakarang eleksyon di ba? Congressman Leviste, Mr. Speaker, I'm sorry. I'm supposed to be respecting Please, our rules. address the Mr. Speaker, unfortunately, I do not abide by comments of the good congressman from Batangas. I think it's totally uncalled for and baseless. And in fact, it's downright hearsay for Hearsay. him to make such allegations. And if indeed he has factual basis Correct. in anything and everything that he is saying, there were proper forums to do the same, Correct. to act on those allegations. to make the COMELEC, necessary mag-file siya. complaints. Why now? Why Execute affidavit. Ganun. here, Mr. Speaker? First of all, I would like to manifest that I appreciate the Kita help mo? that Deputy Speaker Kumambyo Suarez siya. has sent to me in my first term as a advisor and mentor. And I do not mean any disrespect. Kumambyo earlier by siya. mentioning that. My point was that mas mababa ang gastusin Magkano? sa Quezon at Batangas at sa Calabarzon Magkano yung kumpara gastos mo? sa ibang mga rehiyon. Pero ang punto ko ay hindi ang ginagastos sa election kung hindi Bakit ang binanggit mo? pinanggagalingan ng gastos na ito. Lalo na kapag lantaran ang kontraktor ay nasa campaign sortie at ako nga ay may personal na karanasan na si Garjola ay gumagastos para sa kampanya ni Vilma at Ano Lucky. dokumento mo nga? In terms of your question on why now, I would like to say that my focus has been on transparency and accountability
on corruption in the DPWH. Dokumento and the nga, Federal resibo. investigations. Kasi hindi sapat na i-disqualify natin ang mga ang mga kandidato na may vote Huwag buying puro sa mga kwento, eleksyon. libiste. Dapat kasuhan para sa pagnanakaw. Kasuhan ang mga mo. politiko kapag sila ay nahalal na. Oh, Kaya yun kita ang mo inuna na. ko. Yung Kasuhan mo si Garjola. sa korupsyon sa Pati DPWH. si Ricto. Pero kung pwede Execute kong, ka na ng affidavit. pamitin, ako Hindi po yung ay grandstanding hindi dyan. Ayokong bulahin ng taong bayan. Lahat tayo dito sa plenaryo ngayon Kita mo. ay may kaalaman na talamak ang vote buying at umaabot sa daan-daang milyon on average at minsan bilyon-bilyon ang mga kampanya ng mga kandidato sa Pilipinas. Kaya kung sino man dito ang magtatayo at nagsasabi na kasinungalingan ang sinasabi ko na umaabot sa daan-daang milyon, Kaya sinupalpal siya ni Dilima. ng ibang mga kandidato na nandito sa plenaryo ng Kongreso Inaccuse ngayon, na niya lahat. hindi ako mahihiya na magsabi na sila ang sinungaling at ako ay nagsasabi ng totoo. Pero hindi ko balak buksan ng itong issue ngayon. Ang binubuksang issue ko ngayon ay bakit ang kontraktor ang lantarang gumagastos para Tama sa kayo, walang kandidato, modo ang batang meron ito. pang kapalit ang ginastos Basta DDS ng po, walang kontraktor na modo. ito. Mr. Speaker, Deputy just- Speaker yeah. Suarez, please One- respond and we will wrap up because One the 10 question minutes lang. has already expired. Please take note, Majority Leader. My colleague from my neighboring province of Batangas was right when he said that mag-iba siguro yung probinsya namin. Gusto ko lang malaman dahil sinabi niya mas mataas ang gastusan. Paano po bang ginastos mo sa eleksyon mo? Hindi niya sinagot yan. Nasa Facebook po, Ah, namimigay ako di niya ng sinagot. libreng school supplies, ng libreng bigas pag may kalamidad, ng Christmas package, lahat po yan, personal ko pong gastos pag walang eleksyon. Magkano po? Nasa Facebook po, lahat ng ginastos ko. Noon Sagutin ko naman mo, na ako magkano? po ay nag-donate sa aking foundation ng 6 billion pesos Ayun, para sa nasilo siya, mga 6 billion. estudyante at mga typhoon victims. Para Ako lang po maintindihan ko, Mr. Speaker, kasi, di ba, sabi, Ako po ay hindi 6 billion pala sa kanya yung gastos niya Dahil eh. sinabi ko nga, sinagot ko na. Ako ay may foundation na nag-donate ng ako ay may hindi so yung foundation Sinubo niya yung sarili niya, sa oh. kampanya ninyo na 6 na bilyon, tama po ba yun? Hindi po. Ang sinasabi ko, ako ay may So foundation dapat na imbestigahan. Ginamit niya sa nagbibigay foundation po ng school supplies at bigas. para at i-finance yung kanyang So yung politika. foundation po niyon ay yun ang nagamit na Hindi yan paraan ginastos sa Malamang kampanya. may Kasi patuloy violation. ako namimigay pa ng tulong After the sa aking campaign. distrito. Opo. Pero kaya ako po binubuksan ito ngayon kasi wala akong itinatago. Naka-post sa Facebook yung mga ipinamimigay Magkano ko. yung Kasi yan ang gastos mo hindi during kapalit ng election boto. mismo? Yan ang tinatanong ni At Suarez. ayaw ko na Umiiwas siya. kung rin tayo dito, bago ko pa papangalanan ng ibang mga nakatayo sa Kongreso ngayon na balita ko ay may mataas na presyo ng bilihan sa kanilang mga eleksyon na itanggi natin dito na talamak ang vote buying at mataas na spending sa mga kampanya sa Pilipinas. Ang pinupunto ko lang po ngayon ay sa mga nakalap kong impormasyon, si Garjola ang gumastos para sa mga rekto sa Batangas. Please wrap up, honorable members. Yeah, I'm Final just, response. yeah, Mr. Speaker, thank you very much for the time. Medyo nalito lang ako. Parang ang dami na natin pinuntahan na topic, from vote buying to business associates, to May also oras to naman tayo. partnerships, and to, Mr. Speaker, can we have like 2 hours for this interpellation? My point is, Mr. Speaker, is there was a proper venue, there was a proper opportunity to take the legal recourse Correct. to address whatever concern and allegation the good congressman. We had all of this. And I hope that we avoid grandstanding and taking opportunity at the podium and bright lights of Congress to set aside their political interests and use the proper forum so that in such a way we can live by the rule of law and abide by the rules of Congress. Thank you very much, Mr. Speaker. Sinupalpal ni Jay Suarez. Pagkatapos kanina, nung pinapa-strike yung lahat, ayaw tumigil sa pagsasalita itong si Libiste. Sinigawan na ni Guarin. Oh!
Inaanap ko yung portion, hindi ko na hindi ko na malocate. Sinigawan, hindi na po masaway. Sumigaw na si Guarin. Hoy! Alagi ang batang to. Hindi na palaki. Mga kababayan ang tama ng kanyang magulang. Ngayon, sumagot na si Recto. Basahin ko sa inyo mga kababayan yung sagot ni Recto. Ralph Recto. Matindi yung yung sinabi mga kababayan ni Ralph Recto yung mga aligasyon ni Viste. Sabi niya rin, sa daming pagsubok na kinakaharap ng ating bansa, ayaw ko sanang patulan ang mga kasinungalingan ng isang kulang sa pansin, kulang sa pag-iisip, at kulang sa pagmamahal. But you can only fight a natural-born liar with truth. At sa walang humpay na walang basihang paninirang puri, may hangganan din ang pagtitipi. Naubos na yung pasensya ni Recto. May hangganan na niya. Sa unang pagtatagpo pa lamang namin, may handa siyang 400 million at mariin niya akong pinakiusapan na suhulan ang kanyang kalaban sa politika upang umatras ito sa kampanya. Wala sa kanya po yung bilyon. Nung sumunod na linggo, hindi pa siya nakontento. Inalok niya kami ng 1 billion pesos para sa pag-urong ni Governor V upang siya ang humalili para umurong si V, Governor V. Umiiyak ang nanay niya habang ginagawa niya ito. Muli, tinanggihan ko ito. Nakaka-insulto, nakakagalit. Ako na niya ang tatakbo. Tanging ang respeto ko sa kanyang ina bilang dating kasamahan sa trabaho ang naging dahilan para hindi ko siya isiwalat at kasuhan. So, nagkontinuar, tinitingnan pa rin niya yung magandang samahan sa Senado kasi dating senador din itong si Recto, mga kababayan, kasama niya si Loren. Yun ang dahilan kung bakit hindi niya in-expose, kaya lang ngayon in-expose na niya, sumobra na, naubos na yung kanyang pagtitimpi. Pwede kasuhan ng bribery sana. Alam ng nanay niya na hindi ko nagustuhan ang usapang ito, kaya humingi ng tawad sa akin. Humingi si Loren ng tawad kay Recto. Sa kanyang baluktot na pag-iisip, lahat ng mga bagay ay for sale. Sa kanyang baluktot na pag-iisip, lahat ng mga bagay ay for sale. Tao, dangal, posisyon. So kanyang pag-iisip, mga kababayan, lahat kaya niya na bilhin. Pati dangal, yung tao, posisyon. 1 billion in-offer kay Vilma Santos. Umatras ka na, 1 billion ang offer ko. Ako na ang gobernador. True to form, reports have reached us about how he engineered a massive vote buying operation in Batangas. Unprecedented in history. So ina-accuse niya si Recto ng vote buying. May akusasyon din sa kanya si Recto ng vote buying. Kaya pala, nang tinatanong siya ni JJ Suarez magkano, hindi niya masagot. Umiiwas siya. Ang sinabi, mga kababayan, ni Libeste, namimigay daw siya ng tulong through foundation. 6 billion na niya. Pero hindi niya eleksyon. So iniiwasan niyang sagutin specifically magkano yung gastos niya in 2025 congressional election sa kanyang distrito. Magkano yung bili niya. Iniiwasan niya na sagutin. Pero ang sabi ni Recto, true to form, reports have reached us about how he engineered a massive vote buying operation in Batangas. Unprecedented in history. Kaya nais kong linawin, noong nanalo si Leandro, nanumpa siya sa akin dahil mayroon siyang paulit-ulit na hinahangad ang makamkam ang libo-libong ektarya mula sa asyenda ng Tubo sa Nasugbo. Ito yung sinasabi ng nag-react dito. Taga Batangas po kayo. Gustong kamkami. Namamakyaw siya ng lupa. Libo-libong ektarya. Gustong kamkamin, sabi ni Recto. Wala akong kakayahang pagbigyan ang isang maituturing na agaw lupa. Tinanggihan ko ulit ito. Hindi ko siya pinatawag sa mga pulong. Siya at ang kampo niya ang parating nangungulit na magkaharap kami. Kinukulit daw siya. May mga ginagamit na tao para mag-set ng meeting with him. Kaya niya ginawa ito
ay para malunod ang kanyang 24 billion na utang na resulta ng kanyang ghost solar projects. Ang kanyang pinakamalaking budol sa pamalaan at sambayan ng Pilipino. Tingin ko po. Ang paniwalaan niya ni Libiste kasi lahat kaya na niyang bilhin, tao, dangal, posisyon. Yan sabi ni Recto. Kaya ginagawa niya ito ay para malunod ang kanyang 24 billion na utang na resulta ng kanyang ghost solar project. Ang kanyang pinakamalaking budol sa pamalaan at sambayan ng Pilipino. Balitang namumudmod siya ng pera upang siraan ako dahil sa kanyang pagkahayok sa kapangyarihan at pansin. Balitang namumudmod siya ng pera upang siraan ako dahil sa kanyang pagkahayok sa kapangyarihan at pansin. Balitang-balita na may AI operation siyang pinapaandar, factory of lies na ginagamit, at troll farms na pinapatakbo. May hakot crowd business para sa paninira sa mga miyembro ng gabinete at ng administrasyon. Solar farms na lang sana tinayo. Sabi ni Recto. At ngayon, pilit na pilit niyang nilalagyan ng malisya ang koneksyon namin ni Kong Edwin Garjola. Ang totoo niyan, ang mga Garjola ay matagal kong katunggali sa politika. Kalaban niya sa politika. Naglaban kami sa maraming eleksyon at nakasama ko lang siya noong 2022 bilang respeto sa isang kapwa Batanggenyo na congressman. Ibig sabihin, nagkaayos na sila. Wala akong ghost project, wala akong flood control projects, at lahat ng proyekto ko sa Batangas bilang mambabatas ay may resibo at dama ng tao. Sa tulong ng mga district congressmen, halos na ipasimento ang mga kalsada sa buong Batangas at nakapagpatayo ng 1,000 silid-aralan. Ito ang resulta ng tahimik na gawa. Hindi tulad ng baguhang puro ngawa. Sa tulong ng mga district congressmen, halos na ipasimento ang mga kalsada sa buong Batangas at nakapagtayo ng 1,000 silid-aralan. Ito ang resulta ng tahimik na gawa, hindi tulad ng baguang puro ngawa na ni isang dipa ng National Highway ay wala pang naipasimento. Ang sabi ng nabasa kong inspirational quote sa social media, never trust a man who disrespects his mother, prone to tantrums. Parehas, kaya magkakasundo sila po. Even bad-mouthing the woman who gave birth to him. Sa 30 taon ko sa serbisyo, ngayon lang ako nakaharap ng isang taong ganito. Mas ganid, manlalansin at kayang isang tabi ang katotohanan. Para lamang sa pansariling kapangyarihan, manlalansi means deceitful. He is a deranged and dangerous person. Hindi man po, dininay ni Libiste na si Raulo siya. Sabi ni Libiste, proud siya. He is a deranged and dangerous person who will even skin his loved ones. Babalatan niya. Kaya niyang balatan yung kanyang mahal sa buhay and use their skin to drumbeat his empty achievements to feed his narcissism. Narcissist? Parehas talaga po. Kaya ito nasabi ni Recto, mga kababayan, his empty achievement to feed his narcissism. Wala mang achievement po. He is leading national inventor of lies and in desperate move to escape accountability is resorting to lies, divert the issue from his misdeed. May mga mahalalagang hamon nangangailangan ng ating buong atensyon at aksyon. If he will not stop telling lies about me, it is tempting for me to start telling the truth about him. Dahil maraming pagsubok tayong hinaharap, hindi dapat pag-aksayahan ang isang barker sa circus na kung kailangan ay kakain ng bubog para mapansin siya. We should be wary of psychotic sideshows that divert us from real issue at hand. Balik na tayo sa trabaho. Sa Batangas kasi, may kasabihan, huwag pansinin ang asong ulol. Yan naman sabi sa Batangas. Huwag pansinin ang asong ulol na kahol ng kahol. Ipinapahayag ko ito bilang Ralph Recto, isang Batanggenyo. So yun, naging sagot ni Ralph Recto, mga kababayan. Anyway, mga kababayan, bukas naman po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravigas. Bye-bye. God bless. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties.
O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.